ito na siguro ang final video natin sa QGIS map composition. So, ayusin natin ang balance ng ating mapa at i-export din natin siya sa image o pwede rin sa PDF. So, gusto ko na ganito ang maging output natin. Yung title nandito, merong north arrow. And of course, don't forget to pasalamatan ng QGIS. Libre na siya. So, i-acknowledge na rin natin siya sa ating output. Ngayon, balik tayo sa QGIS. No? And then sa open pa yung dito sa map composition. Kung titingnan nyo ay hindi siya masyadong balance ang ating mapa. Kaya ayusin natin. Lipat natin ang title dito. Ayan. Para mas balance ng kaunti. At ano pang pwede natin gawin? Igitna natin siya. Kasi ang default alignment niya ngayon ay left. So, gitna. Para mas maganda naman. No? Then, lagyan lang natin ng north arrow dito. Lagay tayo dito ng north arrow. Baguhin natin yung north arrow. Dito. Yung maganda dyan. Yung may north. Okay na siguro yan. Wala siyang north pa rin na nakalagay. Wala siyang letter N. Kala ko meron na. Anyway, mas okay naman yan. At magdagdag din tayo ng acknowledgement sa QGIS. So, dito natin lagay, parang north arrow din siya. Pero hanapin natin yung may logo ang QGIS. Nasaan ba siya? Ayun. Ano ba dito? Ito siguro. No, ito. Ayan. So, para naman ma-acknowledge natin, libre na nga ang QGIS. At ma-promote na rin natin ang paggamit sa kanya. And finally, so medyo balance na siya, mas okay na. Pero gusto kong malaman nasan ba dito ang Isabela. Although makita natin doon, pwede nating lagyan siya ng, ang tawag dito ay overview. Para ma-highlight dito sa inset natin kung nasan ang Isabela. So, pagka-click natin ng overview, add tayo. Yan. And then, piliin natin ang map 1. Kung titingnan kasi natin dito, dalawa na ang map elements ito. Map 1, saka ito ay map 2. So, kita natin dito. Pag i-click natin to, naka-highlight yung map 2. Pag i-click natin, naka-highlight yung map 1. Para malaman natin kung aling element ang naka-select. So, dito sa map 2 ay nilagyan natin ng overview kung saan matatagpuan ang main map natin. So, medyo mas okay na siya. Save natin. And export to image. Pwede natin export sa PDF pero gusto ko image lang. So, anong pangalan ko? Isabela Tip. Okay na ang 300 dpi. Ano pa? Crop to content. Yan, para hindi niya kunin yung mga outside. Yan, tingnan natin. Save. Balik, punta tayo sa folder na kung saan siya nakasave. Dito. Isabel, ang pangalan niya, Isabela. So, ayan na siya. Ayan na ang ating exported image. Titingnan nyo, nakaklip siya sa edges. Medyo balance na siya. Pwede natin, ready na tayong print ito or ilagay sa MS Word kung saan natin ma-layout pa siya ng mas maayos. So, try natin ilagay ito sa MS Word. MS Word. Dito. No? Sa QGIS, dito, i-drag and drop ko lang siya dito. Ayun. No? Naka-embed na siya sa aking MS Word file. Ang ating ginawang
mapa. Nasaan na? Ayan. Nasaan yung PowerPoint? So, this ends our video series on map composition. Marami pang enhancement ang pwede natin gawin dito. Pero I want to finish this video series as soon as possible, as quickly as possible. At gamitin nyo na lang ang inyong creativity sa paggawa ng magandang map composition.